So ang atin pong ministry mga kapatid ay keep on going forward. Yan po ang dapat nating isipin. Huwag tayong mag-dwell doon sa nakaraan ng mga nagawa na natin para sa Panginoon. Kung magkano man ang naging offering na natin noon na yun. Tapos na yun. Na magkano man, ano man ang naging natiis natin para sa Panginoon. Natiis na natin yun. Tapos na yun. Kung ano man ang how many people na naibigyan natin ng gospel at sila ay tumanggap at nagpabaptize. Huwag na nating isipin na, ayan, nagpabaptize yan dahil sa akin eh. Ito naman, na-witnessan ko to eh. Ito, na-invite ko to. Akin lahat yan, tatlong yan dito eh. Huwag na nating ganunin. Tapos na yun. All of our trophies and successes and glories belong to the Lord. So, yung ating mga pwede pang magawa, yan ang ating buhay. Habang buhay tayo. Ano pa ang pwede? Ano pa yung kaya ko pa? Ano pa ba ang magiging reason to live para ang Panginoon habang ako'y buhay ay natutuwa at may lasa? Salt. Ye are the salt of the earth. And we must have an effort not to be bland. Yung walang bland, walang lasa. Sabi nga ng Panginoon, but if the salt have lost his savor, pagka nawalan lasa na yan, and of course, pagka natubigan na yan, nawalan ng lasa yan, binayaan natin yung sarili natin, hindi natin inlalagaan yung ating lagayan ng asin, ano mangyayari doon? Mawalan ng lasa ng buong asin na yun. Kaya, pagka ginamit mo, kumuha ka, pag gano'n mo, wala na. Hindi na useful. Tatapon mo na yun. So, ganun din daw ang mangyayari sa atin. Pagka walang lasa yung buhay natin para sa Panginoon, it's good for nothing but to be cast out and to be trodden underfoot of men. So, ano ba ang mga pwede nating i-apply? Let's go immediately to the application of our text. You are salty as long as God uses you for the ministry. And ang saltiness natin, hindi naman yan pwedeng shoot anywhere. At kahit saan i-apply mo na parang you are the salt of the earth. And therefore, buong mundo dapat makinabang sa'yo. Hindi naman pwede yun. But first of all, you are the salt of the earth in your immediate community, in your family. First of all. Dapat maalat ka at maalab ka sa Panginoon sa iyong sariling pamilya. Yun ang unang application nun. Hindi yung maalab ka sa Panginoon sa labas ng iyong bahay. Pero pagdating sa loob, hindi ka maalat. No? Maanghang ka. Maanghang ka magsalita. Mapait kang mag-isip sa sarili mong pamilya. No? Pero sa iba, matamis ang iyong ngiti at maalat ang iyong buhay. Di ba? Puro lasa pinag-uusapan natin dito ngayon. Kaya nagugutom tayo ito lalo. Pero totoo yun. Sa community mo, sa barangay mo, yung mga kapitbahay mo, what is your testimony? Are you a tasty Christian or a bitter one? So, we must not lose our saltiness. A disciple who read much of the Word of God, di ba, pagka bagong save ka, tuwan-tuwa ka, magbasa ng salita ng Diyos. Tuwan-tuwa ka, parang very hungry sa Word of God.
meron kang eagerness. Ano pa ba? Ano pa ba sinabi ng Panginoon? Okay? So, nakikita ng magulang mo, kung bata ka pa na save, talagang nakasubsub ka lagi sa Bible. Dahil minsan, nakakatulugan mo na, nandito yung Bible sa dibdib mo. Dahil gustong-gusto mong magbasa. So, that is salt. You are a salty person in the sight of God. Pero pag dumating ang panahon, no, tagal ka na, 10 years. Yung iba, 5 years pa lang, wala nang salt. Nagsasawa na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi na siya ganun ka-eager, hindi na siya ganun sigasig. What happened? You have lost your savor. Hindi mo napunta na, nabaling na sa iba. Bumalik ka na doon sa dati na parang ordinaryo ka na lang. Ma-attend ka na lang. At ordinaryong attendance na lang para lang hindi masabi na wala ka ng interest. Tuloy-tuloy lang. Kaya yan yung tinatawag natin na Sunday morning Christians during those times. No? Kasi pag ikaw ay nasa isang Baptist church, usually, dito ka lang sa community. So, ang ginagawa natin during those times, iba ang ginagawa natin dito, no? Pero during those days, umuwi. Diba? Uuwi ka, kasi lapit mo lang. Tapos, babalik ng 6:00, yung Vesper service na tinatawag. Yung night service. So, merong worship service ng 8, or minsan 7, tapos hanggang 12. Young people, meeting mula 12 after lunch hanggang 5:00, bakante ang church na yan. Puro young people lang. Pagkatapos, pagdating ng 6, babalik na ulit yung mga tao at usually, kokonti na lang yung bumabalik. Diba? Mas mahirap na pagka umuwi ka na, mahirap nang bumalik. Okay? Tapos, may choir pa. Yung choir hanggang 10:00 ng gabi. At pagka masipag yung choir director, hanggang 11. Hanggat di nyo nakukuha yung tamang nota. No? So, ganun ang buhay namin noon. Lapit lang . So, ngayon, ginawa natin dito ay diretso. After lunch, ano ulit? Either Bible Institute or worship service. No? Ang importante, tayo ay umuunlad sa ating pagkakristyano every time we meet. Yun ang importante. Merong growth. Okay? So maybe in the future, once we are already up in the building, no? Baka magkaroon din tayo ng ganong sistema. At saka lalo na kung meron ng Quezon City Mission. No? At may iba pang mga mission sa Bacoor. Ay magkaroon tayo ng ganong sistema na may matagal. No? Kasi importante rin yung nagsasama-sama yung young people. Meron ding program para sa kanila. Marami ring nade-develop na leaders sa pagsasama-sama ng young people. So, depende sa leading ng Panginoon, we will do, but sa ngayon, yan ang ating ginagawa. At maraming churches ang ganyan ngayon, hindi na umuwi. Kumakain na lang sabay-sabay, tas diretso na afternoon service. Wala nang night service. Kahit lalo na sa probinsya, no, mahirap umuwi ng gabi. Wala nang masasakyan. So, yun po ang, kalimutan ko pala. Kaya ito suot ko, mag-Amerikana sana ako, nakalimutan ko. Anyway, next Sunday na lang ako mag-Amerikana. Okay. So, dati, ikaw ay very eager, gusto mong magbasa, andahin mong iba-ibang klaseng Bible, nag-aaral ka talaga. Dumating ang panahon na you have lost your savor. Hindi ka na masyadong nagbabasa. Pero sinabi ng Panginoon,
keep on reading. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, kung yan ay buhay mo, yan ay tinapay mo, kung ikaw ay nag-aalmusal everyday, dapat everyday nagbabasa ka ng Word of God. Kung yung tinapay ay, yan ay source of your life, yung bread dyan, yung meat, yung bread is pagkain. At ang ibig sabihin, hindi ka nabubuhay sa pagkain lang, kundi nabubuhay ka rin sa salita ng Diyos, pagkain ng kaluluwa yan. Bakit hindi mo siniseryoso ang Bible reading? Dati gustong-gusto mo, madaming beses, ngayon, kung hindi ko konti, yung iba, wala. Nakakalagpas ang isang araw na wala. 0. Isang chapter ba naman? Mahirap basahin. So, sabihin natin sarili natin, oh, me. That's me. And this should not continue. Hindi dapat. Masama yung ginagawa ko sa kaluluwa ko. Payat ang kaluluwa ko. Malnourished. Kasi sabi, kita nyo, kagandahan nitong verse na to, no? Matthew 4:4 and Luke 4:4, pareho sinasabi. Parehong 4:4. Kaya, important. Magandang matatandaan natin. Man shall not live by bread alone, but by every word. So, ito na yung Bible. Every word. Hindi na tayo mag-iintay ng word from the Lord na diretso. Andito na, nakasulat. Every word of this book is the Word of God. And it is even translated in English. How difficult it was when the Word of God was in Latin and nakatali, nakakadena sa church. Sipin mo, para mag-Bible reading ka, pupunta ka sa church. Tapos di mo naintindihan yung Latin. Sipin mo yun. Pero sa biyaya ng Diyos, sa panahon natin, 2024, every house has not only one, but even 2 or 3 Bibles. And may Bible app. Das di natin binabasa. Isang chapter, isang araw. Oh me. What happened to your salt? Ba't hindi umabante yung iba dito? Talaga bang di tayo sasali? Determinado na ba tayo na matatapos ang programa? Isasara ko yan. Sana matapos na yan, Pastor Nilo. Isara na yan, tanggalin na yan sa wall na yan. Talagang hindi ako sasali. Yung ba determinasyon natin? Imbis na sumunod tayo sa Matthew 4:4, masama ba yon na obligahin ang mga tao na magbasa ng salita ng Diyos na in a program way? In a challenging way, not to brag, but to challenge others. Because when you see your name progressing, it's a challenge to you and to others. And our job is to edify, build up, not only yourself, but others. This is a church. So, pursigin natin, mga kapatid. Huwag nating baliwalain yan. Huwag nating sabihin na hindi ako kasali dyan, sila lang yan. A disciple who prays much before. Lahat ng bagay, pinagpe-pray mo. Tapos, pag may na-encounter ka na bagong hamon sa buhay, pag-pray natin. Pag meron pa-counsel sa'yo or nagtanong sa'yo, ano bang gagawin ko? Sige, pag-pray natin. Tara, halika. Let's bow our heads and let's pray. Ganon. Bilis. Merong, dahil you are a prayer warrior at alam ng mga tao na ikaw ay
talagang ang ugali mo'y manalangin, lalapit sa iyo ang mga tao. Pag-pray mo nga ako. 'Di ba? Isang malaking katuwaan yun sa kaluluwa natin na may malapit sa atin at sabihin, please pray for me. No? That's good. That's salty. People, your brethren approaching you, and even people outside, and people who are unsaved. Naalala ko, one time, yung aking manager na Muslim, you have to pray for me, Mr. Nilo, because I feel that my wife is going far from her love to me. There's something between us. Can you pray for me? Muslim yun, ha? Nararamdaman niya yung something sa tao na to, na Christian, na hindi ko mailalapit sa imam. Siya ang pwede kong lapitan. Isipin niyo yun. Mga unsaved na kaibigan natin, mga katrabaho natin, kaeskwela natin, lalapit sa inyo. Kasi may alat eh. Nalalasahan yan eh. Hindi yan binabalandra. Hoy, tingnan nyo ang buhay ko, maalat. No? Pawisin ka kasi, kaya maalat. Diba? Hindi, talagang nahahalata, nalalasahan sa testimony. Nakikita niya na you're praying. And hindi pakita ang taong praying. It's really your habit. Hindi 3 o'clock habit. No? Kundi, ganun talaga. Pag may masamang balita, pagpe-pray mo. Pag may sakit, pag merong kontik ng maaksidente, o naaksidente na nga. Sino sa inyo ang nang nakita yung pantalong warak? Lord, ingatan mo yung pastor namin. Sino kaya nag-pray? Di ba? Hindi yung, nako, sa susunod, nako. ang reaction ay galit. Imbis na, pagpe-pray ko yan. Another thing to pray for. Yun yung maalat. Pero ngayon, what happened to you? You are not praying as much. Doon ka na nagpe-pray sa pagkain. Pagkakain. Doon ka na nagpe-pray. At minsan, sa gutom mo at kasarap ng pagkain, hindi ka na nagpe-pray. Diretso na. Tapos naalala mo, sumusubo ka na, ay Lord, thank you. Tapos na. Yung iba, nadighay, at saka, ay, thank you, Lord. Wala nang alat. No? Di ba? Oh, me yan, di ba? Oh, me. Yan, di ba yan ay pagbagsak ng ating spirituality? At alam ng Panginoon yan, sabi niya, merong mga times na mawawala ang lasa mo. You will be good for nothing. Kaya warning nga, keep on doing what you're doing and make it intense. Sing unto the Lord. Whether may special number ka o wala, sing unto the Lord. Learn the songs of Zion and sing it while cooking, while doing the laundry, during your vacant hours at work. Yan nga yung nakwento ko sa inyo na nakita nung naka-headphone tapos may nakasabit ako ditong MP3 player. Sabi niya, what's that? Christian music. It can become a point of interest sa iyong mga kaibigan. No? So, naririnig ka kumakanta. Lagi kang kumakanta. Oh. Nakikita nila, masaya ka. Saan galing yung kasayahan mo? Tapos pag malungkot ka, kakanta ka pa rin. Merong kanta pag malungkot eh.
na pang-Kristiyano. No? At less, hindi ko naman binabawal, di naman natin sinasabing bawal kumanta ng worldly song. Pero less. Mas kokonti yung alam mo, pabawas ng pabawas ang alam mong worldly songs. Kesa doon sa Christian songs. So, yun yung mga may alat na disciples of the Lord. So, we have reading the Word of God, praying, singing. A disciple may be giving generously, but now, sparingly. So, that is also one challenge that we can do to ourselves. What happened to me? Bakit parang nasasaktan na ako pag nagbibigay ako? Dati, tuwan-tuwa ako. What happened? Diba? Parang hindi na ako masyadong challenge ngayon na sumama sa sacrificial giving. Parang gusto ko, akin na lang lahat itong natitirang kinikita ko. Ba't kaya? Pero sabi ng Panginoon, no? Sa 2 Corinthians 9, God loves a cheerful giver. So, mas gusto mo pa rin, dapat, bilang isang mananampalataya na laging generous to the Lord. What happened? A disciple who always talk about Christ, who is always on fire, hindi na masyado ngayon. You talk about work, about politics, no? Pagka nag-uusap, ang una mong bebweltahan ay ang sama na ng takbo ng gobyerno natin. Adik pala yung presidente natin. At dapat mag-resign. No? At yan, merong ICC, yung mga ganyan. Tapos, maganda sana yan, mga kapatid, yung loaded ka dyan, pero may alam kang pambawi, papunta kay Kristo. Diba? Pangbungad mo lang yan. Sige, pag-usapan nyo si presidente. Pero, meron akong kilalang presidente na hindi nako-corrupt. The Lord Jesus Christ. He will rule and reign on earth for 1,000 years. I hope you are there with me when He comes. Di ba, bawi? Hindi yung puro corruption. Talaga namang corrupt lahat ng tao. Kahit sino presidente ilagay mo dyan. At kung yan ay isang Baptist, ang naging presidente natin na napakagaling sa Bible, pag-apak niyan sa Malacanang, corrupt yan. Ganyan. Kaya po, hindi. Only the Lord. Tingnan niyo nangyari kay, sino to? Ibinasa nating hari? Uzziah. Di ba? Ang ganda ng umpisa. Ang ganda ng umpisa. He did that which was right in the sight of the Lord. Pero inagaw niya hindi kanya. And then he was smitten with leprosy until his death. Diba? Si Satanas, napakaganda. Yung kagandahan niya, ang nag-corrupt sa kanya. Kaya pala pumasok yung kasalanan. Okay na Ang design ng Panginoon sa kanya, the most beautiful of God's creation. And that is why he wanted to become like God. Because hindi pa siya satisfied doon sa kanyang extreme beauty. Dahil meron pang mas beautiful. God. So, di ba? Tayo ay mayroong problema sa ating sarili that we are formerly salty. We are talking about the Lord Jesus Christ. We have a good life.
in the sight of God. We are eager to excite people to join us in Bible study. May mga nagsabi, kagaya nitong LGBT na babae at lalaki na nag-asawa. No? Ang mali doon, pareho sila, tama sila na babae, lalaki nag-asawa. Kaya lang, yung babae gustong maging lalaki. At yung lalaki gustong maging babae. Tapos LGBT. So sabi, anong masama doon? Hindi masama yun dahil pinapervert nila yung ways of God. Tsaka bakit nilalagay pa sa dyaryo, sa ABS-CBN at sa lahat? Sana sila na lang. Di ba? Anong pakialam natin sa buhay nila? Kung ganun sila. Hindi natin sila susuguri sa bahay. May mga LGBT ba dyan? O, dyan, meron ba? Hindi naman eh. If you keep it private, we don't care. If it's not our family. But if you publish it, and you want it, the whole nation, to accept it, that's wrong. And we should lend our voices against it. Dahil magiging ano yan, acceptable na pala sa bansa Pilipinas. O, kita mo. O, di mag-gay pride event yan. Dito sa Imus, may last year, kinalatan ng flag ang buong lahat ng poste ng Imus, ng gay flag, rainbow flag. No? Ingat din kayo sa mga laruan ng mga bata, mga rainbow. Di ba? Ingat din kayo. Ayun, may rainbow doon. No? Kay Zay na ba yun? Rainbow. Pero okay lang yan. Ganyan din laruan ko noon eh. Hindi naman yan tungkol sa LGBT eh. No? Mahilig lang yung mga bata sa colors. So, pero minsan, unaware tayo. Yung libro na binabasa ng elementary, pinopromote na pala. So, yun ang problema. Na gusto nila isaksak sa baga natin yung kanilang agenda. Tapos, pag binigyan mo ng 1 Corinthians 6:9, Romans 1 and Romans 2, wag nyo kaming saksakan ng doktrina ninyo. Kayo nauuna eh. Kayo ang gustong magpa-accept sa amin sa ganyan eh. Diba? So, these are things which we should be eager for the Lord. No, we must fight, be brave against all evil. Sabi nung kanta. A disciple who before loved the brethren much. Gusto niya lagi siya sa church at talagang merong ngiti siya sa mga kapatiran. I'm so happy na ngayon na nagingitian tayo, no? Wala tayong merong iniiwasan dito sa meron ba? Wala, di ba? Nung nagligaya ng buhay, may iniwasan ba tayong kamayan? Di ba? Ligaya ng buhay. Dito. Di ba? Wala tayong ganon. Praise God. Oh. Sana hanggang mag 200 tayo, wala tayong ganon. Oh. Tayo lahat ay may pagmamahal sa magkapatiran. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Love one another as I have loved you. So, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Na magmahalan tayo. Pero pag dumating sa buhay mo na meron ka ng iniiwasan na lalo na sa church, so that iniisip mo, ano kaya? Iniisip ko. Lipat ako kasi may iniiwasan ako dito eh. Hirap eh. So, yun ang problema. Na ang reason mo ay personal. Yun ang problema. No? So, isort nawa ng Panginoon yan. I know there are things which we must sort out. But the best life, a Christian life, the best is you love everybody inside the church. Amen. And pagka dumadating yan, nawawala yung salt, nawawala yung smile, yung sweet smile.
At nakikita ng Panginoon yung puso natin. Diba? Kakaroon tayo ng Lord's Supper. Sa Lord's Supper, everybody should have peace with everybody. Peace between you and the pastor, and peace between each other. And kung meron kang bitterness, you can sort it out in 1 day, in 1 minute. So, anong maghahadlang sa'yo para hindi sort out yon? Pride. So, ultimately, yung pride ang hadlang para maayos ang iyong Christian life. The same old pride. Pero kung wala ka nun, dali mo lang, Brad, Pastor, sis, sorry meron akong tinagong bitterness. Pero this time, by the grace of God, I'm okay. Okay na tayo, Love you. Ha? Release it. And Lord's Supper, minsan, ano yan ano nga yan? Instrument. Instrument of God for peace in the church. Kasi you don't want to be damaged. Because we cannot know. Sa isang true church, we never know if God will act the same as before in Corinth. You never know. The providence of God, sometimes, God allows chastisement para paalalahanan yung anak niya. Kaya pag ikaw na-aksidente, kagaya ng aksidente ko, dalawa lang yan. Either katangahan, nakaka-offend ka, Brad. Or, palo. So, ikaw nang bahala ron. Huwag mo nang i-announce wag mo nang nakita kang na-aksidente. Ay, palo yan. Ipopost mo pa. Ay, si Pastor, pinalo. Kasi itong ginagawa niya Di ba? Wala tayong ganon. Bahala ang Panginoon doon kung paano yun. It's between Him and God. Pero, pag-isipan natin. Di ba? Nabudol ka. Mayroon tayong kapatid na budol. 42,000. Akala niya, totoo. Nag-send siya ng GCash. Tapos, hindi dumating yung on-order niya. Ano yun? Katangahan o palo? Bahala na ang Panginoon. Diba? Lahat tayo may ganyan. Tama? Kinlik mo kasi. Na-virus ka tuloy. Diba? So, lahat tayo may either katangahan o palo So, minsan, kung palo yan, naisip mo palo, ano kaya yon? Bakit ako pinalo ng Panginoon? Yun. So, merong something, no? Kaya itong June 9, pag may mga pinalo, bahala ang Panginoon sa inyo. Meron kang, pumasok ka dun sa pero, wag niyo pong sabihin na hindi ako attend ng Lord's Supper kasi baka paluin ako. Masama po yun. Pinaplano mong ma-maintain yung kasalanan or yung inaalagaan mo yung sin that so easily beset you. Pinaplano mo na, June 9. Nako, magkakasakit siguro ako sa June 9. Or baka may biyahe ako na importante. Yun. So, walang ganunan. Walang ganunan. Ang planuhin natin, make yourself right with God. Yun. So, yun po yung alat. Yun po yung saltiness. And a disciple who always volunteers and makes
And one desire a ministry. Kailangan po may ministry tayo, bawat isa sa atin. So kung wala ka pang ministry, chat ka sa akin or doon sa mga program leaders, no? Paano ba ako makakatulong? I want to be used of the Lord sa ating church. Ano ba maitutulong ko? Yun. That's how you get appointed to a ministry. At yung may mga ministry na, do it faithfully as unto the Lord. Huwag yung kunin mo lahat ng ministry tas wala ka namang gagawin. No? Mapait yung ganun, hindi may alat. Gawin mo yung matutulong mo sa church. To edify the church. Para hindi masabing nawala na yung lasa mo. So, mga kapatid, don't lose your savor. Maintain your flavor. Be a tasty salt. You are the salt of the earth. So, while on earth, you always have that saltiness. You are the preservative. Salt is also a preservative. You are the preservative of your family if you are the salty one. You keep your family intact. Ikaw yung dedicated sa Panginoon kahit na kakagulo na sa pamilya mo. Ikaw ang andyan, nilagay ka ng Panginoon dyan para gamitin ka niya para yung pamilya mo hindi magkasira-sira. At may kilala tayong mga ganyan na because andyan siya, the family is restored back to happiness. Because of that one Christian, that one faithful Baptist, that one faithful member of our church. Hindi nagkahati-hati. Pero kung ikaw wala doon, hindi ka gagamit, wala ka doon, nagkahati-hati sila because nobody is giving the Word of God. You are the preservative of your barangay. No? You are the preservative of your company. Kung ikaw ay empleyado, God can bless them, this company, through you. Kahit na unsaved may-ari niyan, pwedeng pagpalain ng Panginoon niyan because andun ka. God does those things. No? Kagaya ng nangyari kay Joseph, kaya pinagpala yung Egypt kasi andun siya. Because God wants to spread His glory through Joseph. Sabi niya, there is a God in heaven who knows the dreams. So losing your flavor makes you unworthy. And ano na lang mangyari sa'yo? You are worthy to be cast out and trodden underfoot of men. But, kagaya nga nang nakita natin sa kings of Israel, these events, these histories are written for our learning. At ang Old Testament was written for our learning. So kung sa tingin mo sa sarili mo ay nabawasan ang pagiging malasa mo sa harap ng Diyos, ay pwede ka pang bumalik habang buhay tayo. Pwede tayong ma-restore. Pwede tayong magkaroon ng fresh saltiness in the sight of God. Kagaya ng nangyari kay David, sabi, David, 1 Kings 15:5. David did that which was right in the eyes of the Lord, and turned not aside from anything that He commanded him all the days of his life, save only in the matter of Uriah the Hittite. Sipin niyo yan, Si David,
pinapatay niya si Uriah, kinuha yung asawa niya. Very bad, David. Pero anong reputation niya sa langit? David did that which was right in the eyes of the Lord. Suma total. Oo nga, ginawa ni David yan. Oo nga, ninumber niya yung people. At meron siyang pride. At marami pa siyang ibang ginawang hindi maganda sa buhay niya. Pero suma total, David did that which was right in the eyes of the Lord. He maintained his saltiness in the eyes of the Lord. Bakit? Bumabalik siya sa Panginoon eh. Bagsak. Pagbagsak niya, balik sa Panginoon. Hindi yung bagsak tapos ayoko na. Failure ako eh. As long as you go back to God, after your failure, you are salty in the eyes of the Lord. At sabi rito, and turned not aside from anything. Hindi siya nagkamali. Hindi siya na sidetrack. Pero na sidetrack siya, di ba? Nagkamali siya, di ba? Pero, suma total, yun ang kanyang reputation sa harap ng Diyos. He turned not aside from anything that He commanded him. Lahat ng utos ng Diyos, ginawa niya, inayos niya, kinaccomplish niya, sinunod niya. All the days of his life. Isipin mo yun. Pwede pala yun, ano? Ang dami mong mali, pero sa harap ng Diyos, okay yung performance mo sa Kanya. Because you always go back to Him. So, mga kapatid, this is my challenge. This is the challenge of the message. If you have lost your saltiness, regain back. It's possible. Tayo po'y tumayo.